Lahat ho tayo nanghuhula pa rin. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh. Hindi bloodbath, bubble bath. Ako po ay handa ng tumanggap ng mga katanungan mula sa inyo. Thank you, Attorney Bukoy. We will take the first question from Earl Tobias of IBC 13. Hi, sir. Good afternoon po, attorney. Attorney here. Sorry. Ayun. Hi, sir. Sir, attorney, connect ko lang dun sa tanong na hindi nga po na for the prosecution, hindi na fulfill ni Vice President Sara Duterte yung dinedenay niya to, pero bakit? Isa po dun sa mga rason na nabanggit niya sa answer ad cotelem ay wala namang limitasyon sa kung kailan o kung gaano dapat kabilis yung paggastos ng confidential funds patungkol po dun sa 125 million. So, attorney, i-consider niyo po ba yun na again, another tactic ng pangti-technical? Kasi ganito, no? Hindi lang ho naman pinag-uusapan kung gaano kabilis ginasta. Saan ginasta? Yung confidential and intelligence funds ay para sa particular na layunin. It is for a specific purpose. Yung lumabas doon sa mga hearing ng Committee on Good Government, yung Blue Ribbon Committee, lumalabas na hindi para sa ganoon layunin yung pinagkagastahan eh. Hindi lang ho yung bilis. Nakakadagdag lang yung bilis. Ang bilis mong ginasta, pero hindi para sa layunin na dapat doon mo ginastos. At so, sir, asking directly, yung sagot ni Vice President Sara Duterte sa mga inilatag ninyong kaso ay parang irrelevant o taliwas sa hinihingi dapat? Yun ang scrap of paper. Tinuring niya yung articles na scrap of paper, yun ang scrap of paper. Walang, yung sinagot niya, walang halaga. Okay. Sir, follow up na lang with that. Kasi sabi, without ultimate facts din daw, parang full conclusion, total conclusion, yung buong articles of impeachment daw. At isa dito sa mga sinasite ni Vice President Sara Duterte, wala naman daw pong kontrata doon sa kanyang pagbabanta sa buhay ni Pangulo, ng First Lady at ng House Speaker. Walang, alam niyo ho, yung pagkontrata ng mamamatay tao, hindi ho naman sinusulat yan eh. Hindi ho ba? Hindi naman sinusulat yan eh. I agree to kill, etc. Walang ganun eh. Kasi illegal eh. Siya na rin yung nagsabi, kumontrata ako ng asasino, ng mamamatay tao. Hindi naman sa amin ang galing yan, sa kanya. At inulit pa niya. Hindi ba? Another interview, inulit niya. Kung maalala nyo, nung una yung sinabi niyan, na ipapapatay ko, may kinontrata na ako, no joke. No joke. So, anong kontrata ang pinag-uusapan natin? Kontrata na, nasa kasulatan, nakanotaryo? Come on. So, sir, whatever the Vice President stated online and publicly is evidence enough? Yes, kasi siya mismo, ginagamit din niya, admission against interest, ginagamit din niya against the Secretary General, yung interview ni Karen Davila. Ginagamit mo yun, pero ayaw mong gamitin namin yung ginawa mo online, broadcast. So selective. Kung ano yung makakapabor sa kanya, dun siya. Kung hindi, ayaw niya. Di ba? Thank you, Attorney, for the direct answers. Last from my end po. Sa usaping constitution pa rin, napapag-usapan yung forthwith, pero nasa linya rin po under the accountability of public officers that public office is a public trust. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Sa nangyayari po ba sa impeachment trial, nasusunod po ba yung at all times na accountability na dinedemand sana sa mga public officials? Yan ang lalabas after malahad ang ebidensya. Yan ang lalabas after makinig ang panig ng prosecution, makinig ang panig ng depensa. Now, yung question of accountability, papasok na. Titimbangin yung ebidensya ng magkabilang panig. Yun ang sasagot, yun ang tutugon sa katanungan nyo. Thank you, Earl. Marian? Sir, sorry. Sir, there's also this part po dun sa reply. Respondents' prayer to dismiss the articles of impeachment on technical grounds must be denied on the ground of public accountability. Cannot be skirted by citing procedural shopping. Can you elaborate on Okay, this? ganito
Ito yung nabanggit ko noon, wagging the dog. Ano yung wagging the dog? It's an idiom. Mas binibigyan ng halaga yung merong lesser value kesa sa mas importante. Ano bang mas importante dito? Yung substance, yung katotohanan. Okay? Hindi yung procedure, technical. Yun ang walang maisagot sa substance. Ang tutuunan nila ng pansin, yung technical. Yun yung ibig sabihin yan. Mas pinapaigting ang kahalagahan ng procedure, technicality, kesa doon sa substance ng complaint. Dapat sagutin mo yung reklamo. Kung maalala nyo, mula nung hearing doon sa Committee on Good Government, ganyan at ganyan din. Hanggang ngayon, walang paliwanag. Nasa impeachment na tayo, nag-file ng answer, wala pa ring paliwanag. Lato tayo nang huhula pa rin. Di ba sabi niya, gusto niya ng trial. She wants a bloodbath. Bubble bath eh. Hindi bloodbath, bubble bath. Di ba? Earl Tobias. Attorney, mabilis na follow-up lang. With that, given na nakikita nyo pong heading towards dismissal yung defense, is that a sign of a weak or a rattled defense? Hindi ko sinasabi na doon patungo yung direksyon ng court. Yun, doon patungo yung depensa. Hindi ko sinasabi na doon patungo yung impeachment court, ha? I never said that. Doon patungo yung direksyon ng depensa. Ano nga ito? Attorney, ang tanong ko po with then, is that a sign of a weak or a rattled defense from the PP? It's a sign of no defense. Kasi kung may depensa on the facts, gaya ng sinabi ko, hindi general denial. Specific denial. Hindi totoo sapagkat ito ang totoo. Wala nun eh. Wala ho nun. Okay? Sir, sorry. Sorry, follow. Meron daw po kasing mga statement po si EPCC Senator Alan Peter Cayetano yesterday na dapat daw muna bago pag-usapan yung dismissal, talakayin yung jurisdiction nga, no, nitong pagtalakay ng impeachment complaint, lalo na kung tatawid pa sa 20th Congress. Kailangan pa ba yun pag-usapan, sir? Sige ho. Kung yun ang gusto ng impeachment court wala kami magagawa. Kung ang gusto ng impeachment court, talakayin yung jurisdiction, sige po. Handa naman kami sagutin yun Melalis Moras from PTB4. Hi, good afternoon, sir. Sir, follow-up lang po dun sa naging tugon nyo nga po kay Ate Vivian kanina regarding dun sa inyong reply. So, generally, sir, kung isa-summarize yung naging reply ng House Prosecution, ang sinasabi nyo, yung answer ad cautelam ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay parang puno lang ng falsehoods and baseless yung mga arguments. Ganun po ba? In general, yes. Misconceptions, falsehoods, and general denial. What's a general denial? Hindi ho niya sinagot yung mga factual allegations Sinabi lang niya, hindi totoo yan. Ang problema sa general denial, na hindi mo sinagot in particular yung sakdal. Dapat kasi pag i-deny mo, sasabihin mo kung bakit. Sinabi mo ganito, hindi totoo yan sapagkat. Okay? Wala siya nun sapagkat. Ngayon sa batas, ang general denial is considered an admission. Ano yung mga, marami siya, hindi niya tinanggi that there was an attempt, merong attempt na supilin, to suppress yung paglabas ng mga dokumento from COA. Kung maaalala nyo, nabanggit ko sa dati kong paglalahad, itong kanyang chief of staff, si Attorney Lopez, sinulatan ng COA, huwag kayong makikipagtulungan, huwag nyo ilalabas yung mga dokumento. Hindi niya itinanggi yun sa answer. Hindi niya itinanggi na malaking halaga ng confidential and intelligence funds ay nagasta
sa napakaiksing panahon. Yung example ho dyan, yung 125 million, na ginasta in 11 days. Hindi niya itinanggi yan. Hindi niya itinanggi na yung mga liquidation documents. Sinabi namin, fake ito, fictitious yung taong to. Hindi niya in-address yun. Quiet. Sinabi lang niya, hindi totoo. Among others, yun ang ibig kong sabihin. Na dapat, pag ikaw itatanggi mo, if you will deny it, you should say why you're denying it. Hindi totoo yan sapagkat ito ang tunay na nangyari. Yung kanya, sinabi lang yan, hindi totoo yan. So, sa amin ho, sa batas yan, that's an admission. Opo. Very clear. And sorry sir, last na lang po from my end. By Monday, June 30, 12 noon, ay magtatapos na yung termino ng mga 19th Congress lawmakers. And alam naman natin sa prosecution team, may dalawang magtatapos na yung termino. Paano lang po makakaapekto sa House prosecution team yung pagkakaroon na ng mga bagong kongresista, may mga dating kongresista na matatapos na ito? Wala akong pagbabago sa prosecution team. Ang mababago lang ho dyan, yung dalawa na nabanggit ko, na yung dalawang hindi pinalad nitong huling eleksyon, ang papalito ay si Attorney Jokno at si Senator De Lima. Otherwise, wala akong pagbabago. Pero uupo po sila kapag nagbalik session, nagkaroon na po ulit ng session? Paano po? Paano upo? I mean, paano po ba yung magiging procedure ng pagsali nila, sir, sa prosecution team? We will just, they will be deputized by the House. Kasi kung naalala nyo, noon hong plenaryo na inaprubahan ng Kamara, nung plenary, yung yung articles of impeachment, itong nakabinbin ngayon, right after that, nag-election ho, inelect nila yung public prosecutors eh. So ang mangyayari ho, magkakaroon uli ng ganon doon sa dalawa. They will be deputized by the House to be the to sit as public prosecutors on behalf of the House. Kaya ho, ang mangyayari ho dyan, it is not House of Representatives versus Sara Duterte. Ang title ho niyan, in re impeachment, the prosecution now will represent the people of the Philippines. People of the Philippines na ho. Not the House. Kasi yung House represents the people of the Philippines eh, di ho ba? So, yun ang mangyayari dyan. Thank you po. Okay, go ahead, Kat. Sorry sir, di ba po nagpa-resubmission ng entry of appearance? Yung dalawa po, magpapa-entry of appearance pa rin po ba sila? Kailangan ho. Thank you, Kat. Tina Panganiban Perez from GMA7 is now recognized. Good afternoon po, sir. Hello. Attorney Bukoy, how did the prosecution reply to the defense's prayer to dismiss the articles of impeachment? Ang sinabi ho namin, yung grounds that she cited for dismissal, walang batayan. So, dapat ma-deny. Walang batayan, yung grounds for dismissal, yun ho yung diniscuss ko kanina. Yung one-year ban rule, she was not afforded due process, Senate is not a continuing body, yun ho kaninang diniscuss ko. Na mali ho lahat eh. So, dapat i-dismiss. Hindi dapat. Dapat hindi bigyang pansin. So may prayer po yung prosecution na mag-trial na po tayo. Yes. Dapat yung no prohibited motion pero ilang beses na po nasagot. Thank you. Ang prayer ho ng prosecution is to deny the dismissal and to proceed to trial. Yun lang ho naman ang gusto natin eh. Yun ang gusto ng bayan eh. Ilabas ang ebidensya. Ilabas ang ebidensya ng prosecution and then ilahad niya ang ebidensya niya. Thank you. Jenas Kapanti from GMA Online. Sir, good afternoon po. Hirap maghanap, silaw eh. Sir, Senator Alan Cayetano said yesterday that the Senate will only allow the presentation of evidence against the Vice President if the Senate Impeachment Court rules that the impeachment complaint is
constitutional or wala pong constitutional defect. That's what he said. So do you agree with his position po that the Senate impeachment court should rule first that the complaint that the House filed is constitutionally sound? Okay. Yun constitutional compliance ay nailahad ho namin yan doon sa reply. Pinaliwanag ko. I think partially, kanina napaliwanag ko na rin kung bakit kami compliant. Including, idadagdag ko, yung submission namin. Sinertipikahan ng Kamara that there was no violation of the one-year ban rule and the articles of impeachment complied with all constitutional requirements. Narinig ko na sinabi ni Senator Cayetano na Follow-up, sir, kasi sinabi niya rin na there's no need to panic, addressing concerns that the trial could not proceed. No need to panic. What's the worst that can happen? They could file again next year. Yun po ang sinabi niya. So how do you take it? well, the worst that could happen is that we ignore the Constitution. We brush aside the Constitution. We are a country governed by the rule of law. And uulitin ko, we trust the process. Thank you po, sir. Thank you, Linesca. Vic Sumintak from Net25. Attorney, magandang hapon po. Hello. I just want to follow up regarding the question of CAT. If ever na the impeachment court mag-decide sila doon sa appeal ng depensa to dismiss the impeachment case against the Vice President Impeachment Court. My question is the decision of the impeachment court as sui generis is reviewable, can be reviewed by the Supreme Court or can be appealed to the Supreme Court? Yes, because the Supreme Court is the ultimate arbiter to determine whether an act or a law or a regulation is constitutional or not. They're the final arbiter. But attorney, on the case of judgment, acquitted or convicted, di ba, hindi pwedeng pakialaman na? Hindi pwede. Kasi pag ang pinag-uusapan, judgment of guilty or not guilty, that is not reviewable by the Supreme Court. Ang reviewable subject to judicial review, is compliance with constitutional parameters. Okay. Sir, another follow-up. You stated a while ago na if ever na mag-decide ang Supreme Court to dismiss the case, Supreme Court? impeachment court, Okay. there will be chaos. So ano yon? No. There will be a constitutional crisis? No, hindi ko po sinabing there would be chaos. It might cause Chaos. Opo. Kasi, ang ibig kong sabihin, pwede hong hindi tanggapin ng bayan yan, pwedeng tanggapin, that is one scenario. Hindi ko sinasabi na dapat magkaroon ng chaos. Hindi ho. Okay. No. Sir, to be specific lang, kung alimbawa ganon, i-dismiss nila, magkakaroon ng constitutional crisis? O what? Kung i-dismiss ho nila without trial, Yes. wala ho namang constitutional crisis because iaakyat nga sa Supreme Court. Pwede hong i-review kung tama yung pagkaka-dismiss ng walang trial yung articles. Kung walang paglilitis, outright i-dismiss. Pwede naming iakyat Pero yung decision, whether guilty or not guilty, inappealable. You cannot appeal that. Okay. Thank you. Okay? I never said there will be chaos. Don't get me wrong. I never said there will be chaos. There might. It's a possibility. Pwedeng tanggapin ng bayan, pwedeng hindi. Everything is possible. Pwedeng tanggapin, hindi wala. Because ang ultimate na boss natin ay ang taong bayan Thank you. Thank you, Vic. Rosalie Cas from UNTV. Go ahead.
Hello po. Good afternoon po, attorney. Hi. Yeah, last interview with you via Zoom po kasi na-mention nyo po, yun pong balak nyo after na ma-submit yung pleading or yun pong tugon sa reply. answer ad cautelam. Opo, can you walk us through what will happen next after you submitted to the Senate your reply to the motion of VP Duterte? Itutulak nyo pa rin po ba yung pagkakaroon ng pre-trial Yes, ng mas maaga? Opo. Kasi yung pre-trial is very convenient for all parties concerned. Dahil sa volume, sa dami ng aming dokumento, mahirap po itong i-identify. Pagka nagtatrial ho kasi, kada piraso ng ebidensya, ipapa-identify mo, mamarkahan mo, so tatagal ho yung proseso. With a pre-trial, may pre-marking. So, pag presenta mo sa testigo, markado na. Ipapa-identify mo na lang. Malaking convenience. May inaay po ba kayong particular date ng start ng pre-trial? Wala po. Nasa sa impeachment court po yan eh. Pero para ho sa amin, mas maaga, mas maganda. Ay, may nabanggit din po si Senate President Escudero na yun pong inyong pagiging spokesperson ng House Prosecution Panel is only until June 30 and kailangan po ba na i-renew yung designation nyo na yun pagpasok ng 20th Congress? Hindi na ho pa dapat pagtalunan yan dahil madali ho namang i-comply yun eh. Madali ho i-comply. Hindi na ho dapat pagtalunan yan. Ito po, pahabol na lang din po. Regarding po dito dun po sa nakalagay sa response nyo rin po, Reply. that the only legal strategy of the defense is to have the case dismissed and avoid trial. Can you elaborate po and explain? Nandyan yun, nandyan ho yun, parang napaloob din yan doon sa reply eh, na given the answer ad cautelam, yun ho yung direksyon na tinutuhog eh. To dismiss without trial. Ba't niya in-erase yung mga issues about 1-year bar rule na sinagot naman namin, absence of due process na sinagot namin, yung Senate is not a continuing body na sinagot namin, wala yung articles of impeachment na sinagot namin. So, they want a shortcut. Wala ng trial. Dismiss na lang. Kaya doon sa prayer namin, i-deny yung kanilang motion to dismiss. Bibian Gulia of ABS-CBN2. Magandang hapon, attorney. Magandang hapon. Ano po yung highlights nitong reply na ifinile ninyo sa Senado, particular doon sa mga naging argumento ni Vice President Duterte? Okay, ang highlight ho nito, number 1, there are several highlights. Yung pinakauna ho, sinabi niya na walang articles of impeachment na dapat sagutin sapagkat wala naman ito. Ibinalik ito sa Kamara. Ngayon ho, ito ho ay mali ho ito sapagkat kung maaalala ninyo, nag-issue ng kautusan ang impeachment court. Sinasabi na na padalan ng writ of summons si Vice President Sara at ilakip dito yung articles of impeachment. So, nung sinerve po yung summons na yung articles of impeachment, na natanggap naman niya and sinagot niya. Pangalawa, yung articles of impeachment po, if you will remember, dinifer ng House of Representatives yung pagtanggap nito. Pinagpaliban. Pangatlo, nag-issue ng order ang impeachment court na they are not dismissing or terminating the proceedings. So, buhay na buhay ang articles of impeachment. Pangalawa, sinabi niya she was deprived of pangalawa, sabi niya meron siya mga affirmative defenses eh. Sinabi niya na unang-una may violation ng 1-year ban rule. Pangalawa, hindi siya nabigyan ng due process. Number 3, that the Senate is not a continuing body. Let's break it down. Yung una po,
na sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process sapagkat nung ipinail yung complaint, yung tatlong complaint, hindi siya binigyan ng pagkakataon na sumagot dito. Ngayon, ganito po ang nangyari dyan. Yun hong Secretary General, nung tinanggap niya ito, inipon muna niya yung mga ibang complaints sapagkat alin ho sa doktrina nung Gutierrez versus the Committee on Justice, sinabi ng Supreme Court na maaaring buuin muna lahat ng complaint bago i-transmit o i-refer sa Speaker of the House, na walang paglabag yon. Ano ang dahilan? Ang iniiwasan ho, ayon sa Supreme Court, merong isa, yung mauunang mag-file, na flimsy o walang kabuluhan, just to bar other legitimate impeachment complaints. So, sabi ng mataas na hukuman, pwede yang ibigay, buuin muna, tsaka ipapasa. Ang importante, yun hong papasok siya dun sa 10-session day rule. 10-session day rule. Ngayon, mula ho nung final, yung pinakaunang impeachment complaint, hanggang dun sa pinakahuli, na yun ho, December 2. Yung pinakahuli, February 5. Yan ho yung ang nakapirma, more than 1/3 ng mga congressman. Pasok ho yan lahat sa 10 session days na requirement. Such that, nung nirefer sa Speaker of the House, ang Speaker of the House, nirefer kagad yan sa plenaryo. Ngayon, ang nangyari sa plenaryo, dahil meron ng more than 1/3, and ayon sa batas, pag more than 1/3, yan na yung articles of impeachment. So, ngayon, hindi na kailangang i-refer yung tatlo. Dahil may articles of impeachment na eh. Doon ho, sisipa na yung 1-year bar rule. So, yun din ho, ito ay in relation doon sa una kong nabanggit, yung jurisdiction dahil nag-violate daw ng 1-year ban rule. Hindi po. Lahat ho ng impeachment complaint ay pumasok doon sa requirement na 10-session day rule. Pangalawa, ang sinabi niya, hindi siya nabigyan ng due process. Okay? Yung due process, there are two ways of initiating an impeachment complaint. Yung unang kong paraan ay saklaw yung dalawang method. Yung isa, reklamo or complaint ng isang miyembro ng Kamara, verified complaint. Yung pangalawa, verified complaint ng isang mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara. Yung pangatlo, yung more than 1/3. Ngayon, yung due process na sinasabi niya, ito po ay nag-a-apply kung ang complaint was initiated by referral to the Committee on Justice nung first two methods. Yung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or yung reklamo ng miyembro ng Kamara. Yan ho, dadaan yan sa proseso sa Committee on Justice. They will determine if it is sufficient in form. Tama ba yung forma? And sufficient in substance. Tama ho ba yung nilalaman? Ayon ho ba yan sa framework? Ngayon, tsaka ho magkakahiring yan. Tsaka magkakahiring. Ito, ang nangyari dito, nagkaroon na ng yung impeachment proceeding ho, nag-kick in yung 1-year ban dahil yung impeachment process na initiate through the more than 1/3 endorsement ng mga miyembro ng Kamara. Kaya ho, hindi na kinakailangang mag-hearing. Ngayon, yung due process ho yan, it is satisfied pagka binigyan siya ng pagkakataon na sa pagkakataon niya na magpresenta ng ebidensya at ipagtanggol ang sarili niya sa impeachment court.
Sir, ano po yung argument ninyo, yung prayer ninyo and yung argument ninyo sa sinasabi na walang statements of ultimate facts dito sa Yan ho, buti nabanggit nyo yan. Ang sinasabi nila, walang statement of ultimate facts. Ano ba yung ultimate facts? Yan ho, yung paglalahad, ano yung mga sirkumstansya, ano yung katotohanan, what are the facts na bumubuo dun sa sakdal. Ultimate facts. Pero hindi lang ho yan ang requirement ngayon eh. Na-repeal na ho yung 1997 rules of court na sinasite niya. May bago na ho ngayong rules, yung 2019 amendments. And under the 2019 amendments, it's not just the ultimate facts or yung facts na bumubuo or yung mga sirkumstansya na bumubuo nung sakdal. Ngayon ho, ang requirement na ultimate facts and evidentiary matters. So nagko-quote siya ng rule of procedure na paso na. Dahil sa 2019 amendments. Kung babasahin niyo ho yung kanyang yung articles of impeachment, kasama ho dan yung evidentiary matters. Ibig sabihin, ano yung ebidensya na susuporta doon sa ultimate facts. Pag nabasa niyo yung, I'm sure nabasa niyo na by now yung articles of impeachment. Nandyan kung ano yung mga documentary at testimonial evidence na magpupruweba doon sa ultimate facts. Itong ebidensya ho ito, itong evidentiary matters, ito po yung ilalahad sa trial. So, mali din yung sinabi niya, there is no allegation of ultimate facts because buo ho yung articles eh. May factual basis and evidentiary matter to support the ultimate facts. Last na lang po from my end. Ano po ang masasabi ninyo? Your prayer is to continue with it, to Of course, proceed yes. with the trial. Yes. Opo. But sabi ng Senate President ay pwedeng pagbotohan. Kung magkakaroon ng motion to dismiss, kapag nagsimula na po yung trial, pwedeng pagbotohan kung i-dismiss yung articles of impeachment, and if it has majority vote, ay pwede pong i-dismiss. Ang masasabi ho lang namin dyan ay, kami po ay nagtitiwala sa proseso. We trust the impeachment process. And we trust that the senators, judges, will do or perform their constitutional duty and abide by their oath. Tutuparin nila yung kanilang pinanumpaan nung sila ay manumpa bilang mga senator judges. Yun lang ho. Thank you, Bibian. Kat Porbes from Radio Philippines. Sorry, sir. May nakalimutan ako. Go ahead, sir. Dahil tatlo yung sinabi ko kanina. Oo, yung continuing body. Sinite ho niya yung Balag case. Ang sabi niya, sabi daw dun sa Balag case, that the Senate is not a continuing body. Kontra yun dun sa sinabi ng Balag. Ayon ho sa Balag case, the Senate is a continuing institution na hindi nadidissolve, hindi nabubura dahil lang sa isang national election o dahil nagbago yung komposisyon. Yun ho yun. Isa pa na nakalimutan ko rin banggitin. Ang nirereklamo niya na tatlo yung naunang impeachment complaint. Kaya daw na-violate yung one-year ban rule nung isinakdal siya using the fourth impeachment complaint na merong more than one-third. Okay. Ang sinasabi ho sa saligang batas, pati sa rules ng Kongreso, hindi sinabi na complaint. It says impeachment proceedings. Nagkikick in yung one-year ban. Naalala nyo, sinabi ko, there are two methods. Yung referral to the committee, kung complaint ng mamamayan na inendorso ng miyembro ng Kamara or reklamo ng isang miyembro, verified complaint ng isang miyembro ng Kamara. Yung sinasabi niya na complaint, wala ho sa saligang batas yan. Ang sinasabi ng saligang batas, impeachment proceedings, which kicks in pag nirefer sa House Committee on Justice. Gaya na sabi ko, naging moot and academic because meron ng more than one-third. So, nag-kick in na.
naging epektibo na yung 1-year bar rule because of the fourth impeachment complaint. Na lahat naman sila pumasok dun sa 10-session day rule. Buti na alala ko. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Bibian. Kat Porbes from Radyo Pilipinas. You may now ask your questions. Sir, balikan ko lang po yung dun sa sinabi kanina ni Vivian na yung possibility po na pagbotohan yung dismissal or even nga daw po yung conviction, pwede daw pong pagbotohan siya ng majority. Meron pong naunang statement no si SP Escudero na sabi niya, wala namang bawal na motion. Yan ang problema ko sa marami nagsasabi na kung ano-ano. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas or rules on impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Just because wala pong nakalagay, ibig sabihin po ba, pwede ba siyang gawin? Just because walang explicit po na nakalagay? And pangalawa na lang po, kung sakali man po na umabot po dun sa punto na meron pong motion for dismissal, ano po ba yung pwedeng maging recourse ng prosecution panel? Ulitin ko ho, we trust the process of impeachment. We trust that the senators' judges will perform their constitutional duty and abide by their oath. Ngayon, kung ilalagay nila sa boto yan, hindi namin mapipigil yan. Dahil sila ho yung husgado eh. Ang recourse namin, later on, pag nangyari yan, maaaring umakyat kami. Sa Supreme Court. Wala tayong magagawa kung mas matagal siya. Nandiyan na yung sitwasyon eh. Hindi naman pwedeng tanggapin na lang natin. So, we will find recourse. Pero, hopefully, hindi tayo aabot doon. Hopefully, they will do what is right. According to their judgment. Yun lang po yung clarification. Thank you po. Thank you, Kat. Next question will come from tapos na si Bibian, si Marian Enriquez from TV5. Hindi po kaya, yun din yung gusto sa ng Senado na dalhin ng Kamara, ng prosecution, itong issue nga ng impeachment sa Supreme Court. Ayoko ho maghaka-haka na yan ang gusto nila eh. Mahirap po maghaka-haka dahil magtiwala ho tayo sa proseso. And then, bantayan na lang natin kung anong dapat nating gawin kung umabot sa ganong hangganan. Uulitin ko, may tiwala pa rin kami sa proseso. Kung hindi tayo magtitiwala sa proseso, there will be chaos. Sir, can you elaborate? There will be chaos. What do you mean by that? Well, we are a democracy. We are governed by rules. We are governed by law. Kung mawawalang bisa ang batas, there will be chaos. There should be order. Kaya ho nandiyan ang batas for order. Kaya ho, rule of law is primordial. Thank you, Marian. Wait, Vika. I'll just recognize Kat Porbes from Radyo Pilipinas, then you. Sir, out of curiosity lang po, kasi si Attorney Michael Poa, itinalaga po siya as spokesperson ni VP Duterte for the defense. Makaka-apekto po ba yun? Kasi isa po siya dun sa naging resource person during investigation ng Blue Ribbon Committee at kumbaga dun sa part po ng bribery, kasama po siya. So, meron po ba yung conflict of interest? Well, haka-haka ho tayo dyan, no? Pero may definite effect. Kasi, there are two ways of looking at it. Sa isang banda, dahil nagtestigo siya, may transcript na yan, di ba? So, ang option, gamitin ba yung transcript or gamitin siya as a hostile witness? So, marami hong dynamics involved na abangan na lang natin. Abangan na lang. Pero marami yung dynamics Maraming dynamics dyan. Dahil gaya ng what you pointed out, true, ginamit siya
tumestigo siya. In fact, as a co-conspirator. Di ba? So, I think from there you can draw your own conclusions. Pero may epekto talaga. Thank you, Kat. Vic, Suminto. Sir, just a quick follow-up lang doon sa point ni Earl. Sabi nyo nga, doon patungo yung depensa, yung outright dismissal of the impeachment case. Hindi kaya talagang doon pupunta kasi guided by the motion of Senator Judge De La Rosa. In the first place, kaya nagkaroon ng ganyang issue na sumagot sila ng pati sa answer ad coelam dahil nga doon sa motion na yon to dismiss. Ayoko hong maghaka-haka na sinundan nila yung lead ni Senator De La Rosa. Haka-haka na ho yan eh. Pero sa pamamaraan ng pagsagot, ayaw mag-trial. Tahasan kung sasabihin. Thank you, Vic. Lynn Escapante from GMA Online. Sir, on the, yung possibility ulit of motion to dismiss, should the Senate Impeachment Court entertain a motion to dismiss similar to what was put forward by Senator De La Rosa, given that the Senate already discussed that motion and amended it, in the event na ganun ulit, may mag-move ulit, kahit hindi si Senator De La Rosa, defense or any other senator judge to dismiss outright, should the Senate Impeachment Court entertain that motion, deliberate on that motion, kahit na napag-usapan na thoroughly before? Hindi ho namin mapipigilan yan kung gusto nilang i-entertain yung motion eh. Hindi ho namin, we cannot object. Sila yung husgado eh. We cannot object kung yun ang unang lang gustuin. Pero kung para sa amin, hindi ho karapat-dapat. But nasa sa husgado ho yan. Thank you, Linesca. Red Mendoza from Manila Times. Hi po, good afternoon po. Hi. First question lang po. Na-point po ng PDP laban si Attorney Freddy Topacio as the official spokesman for the impeachment trial. Ano pong inyong masasabi sa pagkaka-appoint ng PDP, the party of the father of the Vice President, kay Attorney Freddy Topacio? Everybody welcome. The more minds, the more ideas, the more discussion para ma-educate yung bayan. Okay lang ho yan. In the same vein na yung announcement po ni VP nung Wednesday na si Attorney Michael Powa is going to be her defense spokesperson. Okay lang ho yan. Attorney, nagsalita si VP sa isang interview sa RT and she said in a foreign media news website or outlet na the impeachment is politically motivated, na it's part of the Marcoses' way to perpetuate themselves into power. And connected daw ang arrest ni PRRD and the impeachment of her. Kasi sinabi niya na nag-file na hindi nagtagumpay yung People's Initiative against her, People's Initiative for the Parliamentary Reform Government, kaya nag-move ng impeachment against her. Your thoughts po, Attorney, about dun sa sinabi ni VP sa RT interview niya? Hindi ko na panghimasukan yung mga sinasabi niya na ito part of a scheme na hindi natuloy yung parliamentary reform. Hindi ko na panghimasukan yan, pero masasabi ko lang ho, hindi ito pamumulitika. Ang pamumulitika ho, walang basihan, gumawa ka ng katang-isip na reklamo. Hindi ho ito katang-isip eh. Totoo ito. May investigasyon ito. May mga findings ito. Suportado ng ebidensya. So, paano naging pamumulitika? Ang pamumulitika, you pull something out of thin air. Gumawa ka, nagkatang-isip ka ng reklamo. Ito, hindi ito katang-isip eh. Totoo, may ebidensya eh. So, hindi ito pamumulitika. She also claimed in the RT interview na
meron daw isang nagkaroon doon ng nagkabayaran daw sa impeachment. Ito yung sinasabi na 150 million, and she quotes yung sinabi ni Toby Chanco na nagkaroon doon ng bayaran for the impeachment trial. She said it in an international news outlet. So, of course, masasabi ng mga, of course, this is Russia Today, state-sponsored, alay to ni former President Duterte, Putin. So, of course, makikita sa ibang bansa na ang impeachment natin dito, dinadaan lang sa bayaran. What's your take on this? Haka-haka lang ho yan. PR. Kung talagang may basihan yan, di magreklamo siya. Ilahad niya yung reklamo, formal niya. Attorney, pag nilabas si Attorney Chanco sa defense at siya yung gawing principal witness dun sa bayaran, is the prosecution ready to cross-examine him? Oh, of course. Kung talaga ho ba naman eh. So we'll test the credibility, we'll test the value of the testimony. Hindi ho namin naawatin. Sila ang may choice kung sinong inuupo nila eh. Just like kami, may choice kung sino yung iuupo namin. And last question na lang po on my end. You said nga po na parang yung sa sinabi niyo na it's a sign of no defense. Of course, parang you're saying na the lawyers of the Vice President, Fortuna Salazar, are not good at defending the Vice President. Kasi sinabi niyo, it's a sign of no defense for the Vice President. So, ano pong ibig sabihin niyo po dun sa it's a sign of no defense? I'm drawing a conclusion from what was filed. Hindi ko hinuhusgahan ang kakayanan ng mga abogado. Dahil, gaya ng sinabi ko nung una, ako po ay nirerespeto ko po yung kakayanan nitong mga abogadong to kasi kilala ko sila. We were contemporaries at the UP College of Law. Kaya nga sinabi ko, the Vice President is in good hands. Mahusay na mga abogado to. Alam nila ang ginagawa nila. Kasi po, medyo lang man po, sinasabi nyo, it's a sign of no defense. Parang you're precluding na na walang depensa yung sa pleading na nakita ninyo do sa answer niya na parang walang kadepensa yung Vice President, parang she's evasive sa defense niya. Yun ang basa namin do sa complaint, do sa answer. Yun ang basa namin. Walang depensa. Hindi ko hinuhusgahan ng abogado. Yung answer ang hinuhusgahan ko. Hindi yung abogado. Gaya na sabi ko, inirerespeto ko ang mga abogadong yan, mahuhusayan. Kung hindi mahusayan, hindi kukunin niya ni BP Sara. Di ba? Hindi kukunin niya kung hindi mahusayan. May tiwala siya sa mga abogado niya. So, inirerespeto ko yan. Yung choice of lawyers, inirerespeto ko. And like I said, she's in good hands. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Red. We will now proceed with the closing statement of Attorney Bugoy. Ang recent development po ngayon ay ang reply na nabanggit ko na ipa-file today. Ang deadline dapat bukas pa, pero naniguro na kami, dahil handa na rin naman kami, i-final na namin ngayon. Medyo naantala ho yung pagpunta namin dito dahil inantay namin yung received copy ng Senate, pati na yung received copy ng Office of the Vice President, pati po ng kanyang mga abogado. Ito po yon. Yan yung sa Senate. And then, ito po naman, proof of receipt ng Office of the Vice President at ng kanyang mga abogado. Okay, ngayon po, we are at the brink of proceeding to trial. Sana, umusad na tayo para we can put this behind us so that this is healthy for democracy. Ito hong nagiging usapin natin. Ang tao ho ngayon, nagkakaroon ng interest. Ano ba itong impeachment? Ano ba itong pananagutan? Nagiging usap-usapan, nagkakaroon ng pagtatalo, nagkakaroon ng palitan ng opinion. This is healthy for democracy. Ang akin lang, magtiwala tayo sa proseso, lumabas sana ang katotohanan, kung kinakailangan i-convict, base sa ebidensya. Kung kinakailangan i-acquit, base sa ebidensya. So, sana ho, matuloy yung trial na at umusad na agad pagpasok ng bagong Kongreso.
Yun lang po. Magandang hapon sa inyo. Maraming salamat po ulit. Attorney Antonio O.D.Z. Bukoy, the impeachment spokesperson of the House Prosecution Panel.